Oh, right. Welcome again to my channel. Share your story, Ronnie Harobel. Kamusta po aking mga kaibigan at sana po'y nasa magandang mood tayo. Yeah, joke lang yan. Pinapatawa ko ngayon. Kung kayo ngayon. No, kasi dami nating problema ngayon, di ba? Yeah, lagi po tayong maging always lang na smile despite na talagang parang mahirap talagang huminga sa panahong ito. Anyway, dito naman po tayo sa pinag-usapan. Yan, lagot na si alias Rene kay Senator Hontiveros. Pagkatapos ng video ng kanyang inilatag sa YT. At yan nga, ay nako, no. Alright again, and huwag na tayo po papababain po ang ating pag-uusapan. At wala naman po tayong video na ipapakita, kundi yung na-post po ni Senator Risa Hontiveros sa Facebook. Kaya po ang lahat na gumamit ng video yon ay i-screenshot daw. Hala, pati yata ako nito ah. Lagot pati ang ating channel na ito. I-screenshot daw ang lahat na gumamit ng yung nag-post ng video na yon. Naku, lagot na. Ang hirap pa naman gumawa ng channel, di ba? Imagine bago ka maka-monetize ay maabot pa ng isang taon, 2 taon. Grabe, ang hirap pa naman ngayon. Patay ang ating channel ito. Sige, huwag na natin pababain eh. And anyway, ito po ang in-post po. Actually, that last June 25. June 25 na post ni Senator Hontiveros. Kasi nga, sabi ko kanina, ay iba po ay na-fact check na po. No, lalo na po yung mga kilalang vlogger sa Facebook, no, na nagpo-post na against po sa kabila. Kaya po ito nangyari at anyway, hindi naman po lahat ng DDEs ay naniniwala po kay alias Rene. Pero pananaw ko, 90% po, hindi po ito ibiro. Kasi alam nyo, marami siya pong idinawit ng mga tao. So, naku, lagot na. Magpa-file ng case ngayon si Senator Hontiveros at marami daw na tambak-tambak ang kanyang evidence, no, patungkol po sa ganyan. Si Michael Maurilio, actually ang tunay na pangalan ni alias Rene, no, si Michael Maurilio. Kaya yung tunay na pangalan ni alias Rene. So sigurado nagtatago na yan si alias Rene. Alias Rene, lagot ka na. At kami na yung video mo ay ginamit namin para mag-vlog lang. Lagot din kami. Alright, sige, dito na po tayo. Kaya tingnan natin. Nag-warning na po. Kaya ikaw share your story Ingat ka rin. Ay, nako. Sige na nga. Basahin natin ito. Ano ba ang laman ng sulat, no, na i-post ni Senator Hontiveros? Magkape nga muna. Sarap na kape. Actually, mahilig talaga ako sa kape. Anyway, sige. Ito po ang na-post ni Senator Hontiveros. Yung kanyang statement po ay dyan dito noong June 25. June 25. Yung statement dito ay statement on the falsehoods being spread by a former Senate hearing witness.
Sabi niya, kasinungalingan ang mga aligasyon. Ngayon, mula sa nagpakilalang dating testigo sa pagdinig ng Senado ukol sa mga krimen ni Pastor Apollo Kibuloy. Sabi dito, sangkaterba ang ebidensya ng aking, sabi niya ni Senator Risa Ontiveros. Sabi niya, sangkaterba ang ebidensya ng aking opisina na magpapatunay na gawa-gawa lang ang pahayag ngayon ng taong iyan. All witnesses presented during the Kibuloy Senate hearings freely and voluntarily offered their testimonies and the evidence they carried. Actually, narinig naman natin yun ang yung sinabi po ni ni Alex o ni alias ni alias Rene, di ba? Narinig naman natin yon na sinabi niya po doon, no, na sinabi niya po doon sa kanyang video, no, ng last nating nung ating nakaraang pang mga video na yon, no, ay sabi niya wala naman po siya talaga siyang ebidensya. So, yun po ang kanyang sinabi. Kaya, bala, sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Ano? Sino kaya ang nagsasabi ng totoo? Presented ng evidence? Alam nyo kasi mahirap po talaga maniwala sa mga ganitong sitwasyon. Balik muna tayo. Mahirap po talagang maniwala sa mga ganitong sitwasyon kung sino paniniwalaan. Pero actually, kung ako naman po, in my view, kape muna tayo. Sarap. In my view, in my personal view, mayroon naman kayong view na, mayroon po tayong freedom of interpretation na depende po sa atin yon. Pero in my view is, hindi po ito biro, yung kasi marami siyang idinawit at sinabi din po ng mga ganon case, siyempre pahanapan naman po talaga si alias Rene ng kung anong patungkol po sa pera, sa pagbigay o ano ba yung sa bank account or GCash or whatever, or any tawag po ng digital system, paano po transact or literal talaga na ibinigay ang pera. So mahirap po itong ganitong situation. Pero siyempre sabi naman ni alias Rene or ni Michael Maurilio ay sa pamagitan po ng WhatsApp sila nag-uusap. Sa WhatsApp po sila. So that's the evidence. So, I don't know kung ano pong pwede naman siguro ma-erase, no? O kung baka ma-screenshot yon, depende. So latagan sila ng ebidensya. Yan po. Sige, tuloy nating babasahin ito. Okay. So dito na po tayo sa lahat ng iyan ay may paper trail and readily corroborated by multiple agencies and officials. Pero sabi naman kasi ni alias Rene, no? Sabi naman kasi ni alias Rene ay ang kanyang statement po ay hindi revised. Actually, ibabasihan mo ang pangkat na ito ay it possible talaga ma-revise din. At bago siya talagang alright, yung sinabi dito na ano siya ma-officials. Kaya nga binabasa Ganun po talaga. Anyway, so, tuloy natin. Handa rin kami ilabas ang iba't ibang screenshot. Wow. At video sa tamang panahon. Hindi ko alam kung anong pagtukoy nito. Screenshot. Pati pati tayo nito ba screenshot Patay kang bata ka. Sabi dito, handa rin kami ilabas ang iba't ibang ebidensya, ibang
ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon. Lagot na. Lagot tayo nito. Oo. Handa rin kami ilabas ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon. Oh, ba't lagot na to? Lagot na, hindi siyempre, kung ano, may screenshot talaga yan eh. Oo, ang dali pa naman ngayon, ay nako, nakatakot ngayon. Ay, magkape nga. Sarap, sarap talaga ng kape, no? Masarap talaga ng kape. Actually, nagkakape ako is only by black coffee without sugar. Yeah, it's, siyempre pag nagkape ko ng may sugar or 3-in-1, ay parang grabing acid ko. So that's why yung kape ko ay is only black coffee without sugar. Okay. Mapait siya, pero natural lang po yan. Habang tumatagal ay yung kapaitan ay nagiging masarap. Di ba? Ganyan ang buhay. No, ganyan talaga ang buhay. Parang naano tayo sa usapan ah. O sige, hihanda rin kami ilabas ang iba't ibang screenshot at video sa tamang panahon. Mhm. So we have reason to believe that this individual has been coerced or paid off. Naniwala sila na binayaran to derail the ongoing criminal proceedings against Kibuloy and disturbingly threaten my staff and the witnesses who spoke out against Kibuloy heinous crime. Sabi pa ni Senator Risa Hontiveros, ganyan sila ka desperado. Desperado na ba? Hindi ko alam. Ako nagkakapi na lang ako, Senator Risa Hontiveros. Kasi ang dami kong problema. Kaya nandito na nga lang ako eh. Nagpa-vlog. Parang baliw ba nag-uusap sa camera na walang tao. Hindi ba baliw tawag dyan? Tapos ipopost mo lang ang video. Iwan may manonood, wala. Kung hindi pa naman ka magkipag-nood no, sa ano, palitan ng panood, walang manonood sa amin. Kawawa. Kawawang vlogger. Ganyan kami kadesperado. Natawa. Natatawa ako sa ganito sitwasyon. Alright, sige. So, tuloy natin. We are preparing our serious legal response kay gaganti po si Senator Risa Hontiveros, mga kasamahan, 10 mga kasamahan niya. We are preparing our serious legal response against this act of harassment of intimidation. Hindi namin palalampasin ang mga nasa likod ng pananakot na ito. Sino ba? Mayroon bang nasa likod ni alias Rene? Hindi natin alam. O sino ba ano na ngayon ay hinayag po ni alias Rene ang sa likod na pagtulak upang siya po mag-witness ng walang katotohanan. Yun naman po ang kay alias Rene. So ngayon, ang sinabi naman po ni Senator Risa Hontiveros, mayroon din po sa likod ni baka yung ibinigay, akin lang naman to, sorry ibinigay naman kay alias Rene baka 2 million. Wow! Balato naman. Balato naman dyan alias Rene kung mayroon nga ba. Hindi anyway, serious na pag-usapan. Ay nako, ganun ang gulo na ng Pilipinas na dadagdag pa kayo.
Ay, ganyan pa talaga ang Pilipinas, nakakatakot. Anyway, totoo ba? 'Di ba? Ang hirap mamuhay ngayon sa Pilipinas. Kasi alam nyo, that's political po. Pag yumaman ka, lagot ka na. Ay, nako. Pero kung mahirap ka naman, kawawa ka naman. Sige, dito na lang. Maraming salamat po at dito na lang po ang ating pag-uusapan. At least, paano ay nakapag-usap po tayo. Sana napasaya ko kayo, sana po ay naaliw ko kayo, no, sa pamagitan nitong mga problemang ito na nagbigay ng dulot po sa atin. Sana po wag niyo po kong awayin. Mga kaibigan niyo po ako ninyo sa dito sa YP. Tayo po ay sumasama, nagtutulungan, di ba? Content ko lang to. Wag niyo po kong iwanan. Nagmamakaawa po ako. Anyway, maraming salamat po sa lahat ng mga kaibigan ko dito. At alam ko naman po mayroon po tayong pananaw sa bawat isa. Ngunit lagi ko lang pong ipinapaliwanag, wala po akong kinikilingan, wala po akong uh, hindi po ako didiis, hindi din po ako sa kabila. Wala po. Kasi sa katotohanan, galit po talaga ako sa politika. Pero dahil inilagay ako bakit ito pa pinasok kong content, nadala ako tuloy sa isang kong kaibigan na content ito. Nako, hindi na ako nga hindi na ako makapagpaayaw nito. Pero anyway, maraming salamat at again, see you for the next nating vlog. Makita-kita po tayo, no? At siguro ang sunod nating video na naman ay pag-usapan, no, talaga bang meron na bang ceasefire? Ibalik natin ang ceasefire sa gitna ng Israel at ng Iran. Talaga bang ito'y World War III or rumors na ba? Okay, pag-usapan natin in the next video yan. Okay, maraming salamat and may the Lord bless you all. Don't forget to like and comment. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe, please subscribe to my channel. Again, this is your story, Ronnie Harbel, or Pastor Ronnie Harbel. Maraming salamat sa buong suporta. May the Lord bless you all in the name of Jesus Christ. God bless you all. Amen.